Sino ba ang gugustuhin ang mamuhay sa isang bansa na tila ba wala ka man lang kalayaan? Ultimo pag-travel sa ibang bansa ay hindi pinapayagan ang mga mamamayan. At sino ba ang hindi makakakilala sa kanilang supreme leader na sikat sa kanyang iconic na gupit at mga naglalakihang atomic bombs? Si Kim Jong-un na presidente ng North Korea. Napakadaming katanungan nga ang pumapalibot sa bansang ito dahil sa ito ay naiiba kumpara sa mga naturang mga bansa. Ang kanilang one-party dictatorship ay nagsimula pa noong 1948 at magpahanggang ngayon ang Kim Dynasty ang namumuno pa rin sa North Korea. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ang bansang ito ay naiiba? Well, ang mga tao dito ay may mga classification na kinabibilangan. Ito ang tinatawag na Songbun Classification System. Ang pinakauna dito ay ang core class na nasa 28% ng total population. Ito ang mga mamamayang loyal sa pamumuno ng kanilang supreme leader. Sila ay kadalasang mga government employees at mga military officers. Sila ang nakakakuha ng pinaka-the best na access sa mga rasyon ng pagkain at kasuotan. Sila din ang mas may magandang education opportunity. Pangalawa ay ang wavering class na nasa 45% ang bilang. Sila ang mga naturang average citizens at intellectuals. Ang pangatlo ay ang hostile class na nasa 27% ang bilang. Ito ay ang mga mahihirap na trabahador at kadalasang nakatira sa mga undesirable na lugar. Ang pang-araw-araw nga na pamumuhay ng mga tao ay naka-close monitor at laging nasa surveillance ng mga otoridad. Wow! North Korea, bakit naman ganyan kasaklap? Para siyang kulungan no? So, hindi na siya bago. Dati palang usap-usapan ito na yung mga tao nga hindi sila pwedeng umalis men. Imagine that. From the day na ipinanganak ka, ay naku, napakasaklap. Bakit dun pa? 'Di ba sa dinami-dami ng bansa sa buong mundo, talagang dun pa. Dun pa sa bansang hindi ka malaya. Nakakasad. Bakit naman ayaw payagan ng presidente nila, ng supreme leader nila? Para siyang isang kapartner na sobrang possessive, men. Andun ka lang dapat. Hindi ka pwedeng umalis kasi nga baka makahanap ka ng mas better and hindi ka na bumalik. Mula sa edad na 17 years old, ang mga citizens ay may detalyadong impormasyon na hawak ng gobyerno na kung saan ang mismong mga otoridad ang magdidikta kung saan sila dapat magtrabaho at kung saan sila titira. At kapag man nagkaroon ng pagkakasala sa batas ang isang tao, siya ay bababa sa Songbun Classification System at kahit na ang mismong anak, asawa at magulang ay makukulong din. Kung kaya't napaka-strikto na tila ba bawal ang magkamali dahil sa ang pwedeng igawad sa iyong parusa ay makakaapekto hindi lang sa sarili mo kundi sa iyong buong angkan. Kahit na rin ang mismong paglipat sa isang lugar o syudad, kinakailangang naaayon muna sa classification system ng isang tao. Pagdating sa pagpili ng trabaho o career, ang mismong gobyerno ang mamimili at magbibigay sa iyo nito. Kinakailangan ding magsilbi ng mga citizens sa military dahil sa ito ay ginawang mandatory ng kanilang presidente. So, what if ang ibinigay sa iyong trabaho
Yun bang hindi mo matripan, hindi mo gusto, wala kang interest, 'di ba? Nakaka-bad trip naman yun. Hindi ko gugustuhin dito, men. Oo. Pero at least sila bibigyan ng trabaho, hindi sila tambay. 'Di ba? Wala ka nga lang choice kung ano man yung ibigay sa'yo. Right? Pero if ever man, okay, sige. Yan. Papipiliin ako kung ano man yung gusto kong trabaho sa North Korea. Siguro yung tagagupit ni Kim Jong-un. Kilala din ang bansa sa kawalan ng internet access sa publiko at ang media ay censored ng mismong gobyerno kung kaya't ito ay systematically bias na tinatawag kahit na rin ang panunood o pakikinig ng mga K-drama ay ipinagbabawal. Talagang ibang-iba ito sa counterpart na bansa na South Korea. Dahil na rin sa kilala ang bansa sa kanilang mga nuclear weapons, madami ang takot dito dahil sa pwedeng ang magdulot ang girian sa nuclear war. Kahit na rin ang US ay naging maingat sa pag-handle sa kanilang supreme leader. Matatandaan na si Donald Trump ang pinakaunang US President ang nagpunta at bumisita sa bansa. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagpapakita daw ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa at syempre, usap-usapan pa rin magpahanggang ngayon ang patuloy na pagiging agresibo ng North Korea lalo na sa kanilang missile test. Ang nakaka-bad trip lang din is yun bang iisipin mo yung may mga taong ganito yung pamumuhay nila na wala naman silang ginagawang masama pero andun yung oppression na tinatawag which is napakasama, 'di ba? Hindi man lang nila makikita ang ano nga ba? Kasi hindi sila makakapag-travel, 'di ba? Ang Pilipinas, yan, hindi man lang nila makikita kung gaano ka-traffic ang Manila. Pero at the end of the day, ayun nga, may mga atomic bombs sila, nuclear bombs. Parang, anong itatapat natin? 'Di ba? Pero walang halong biro, napakaganda, yung gupit, yung ayos ng buhok ni Supreme Leader. If ever man, pwede kaya sa akin yung ganun. Or magbumukha lang akong, parang hindi bagay, no? Anong tawag sa haircut na yun? Dictator style? Mula pa noong nag-partition ang Korean Peninsula, nasa 34,000 na ang bilang ng mga taga North Korea na tumakas o naging defector. Dahil sa napakadelikado nito at kung mahuli man ang mga taong nagtatangkang tumakas, mataas ang tsansa nilang pwedeng ma-execute. Ang kadalasang paraan nila sa pagtakas ay mga underground tunnel na papuntang China o South Korea. Ang mga citizens na naging successful sa pagtakas ay binibigyan ng oportunidad ng South Korea tulad ng pabahay at pagbibigay ng trabaho. Sila din ay kaagad-agad na ginagawaran ng citizenship. Ang infamous na DMZ zone sa pagitan ng South at North Korea ay naging maigting sa kanilang pagbabantay lalo na't nasa 20 na soldiers na ang tumakas sa border na ito. Kung tutuusin nga, kung kailangang tumakas ng mga mamamayan sa ibang bansa, ito ay nagpapatunay lamang na handa silang makamtan ang kalayaan kahit pa may tsansa silang makulong at mapatay. So yun, kailangan maging thankful, maging grateful pa din tayo kasi kahit mahirap ang Pilipinas, yeah, fine, hindi maganda, may mga corruption na nangyayari, andyan yung kahirapan, walang makuhang trabaho, but in the end, may freedom pa din tayo, may internet, nakakapag-travel ang isang tao, hindi yung sapilitan na nandito ka lang, ito yung trabaho mo, hindi ka pwedeng umalis, yung ganung klase.
So, ayun, kailangan maging thankful, grateful tayo kasi nga, it could be worse na tinatawag. Ayon sa mga eksperto, sa history ng ating mundo, mula pa sa panahon nila Genghis Khan hanggang sa kasalukuyan, ang mga dictatorship at mga masasamang regime ay babagsak at unti-unti din magbabago. Sa kasalukuyan, ang North Korea ay bukas sa mga gustong bumisita at mag-tour sa kanilang bansa. Ngunit ito ay bantay sarado ng mga tour guide at mga otoridad. May mga strict regulation at guidelines din na dapat sundin. At kahit pa isa kang traveler at mahilig mag-adventure, para bang nakakatindig balahibo ang pagbisita sa bansang ito. Literal na dystopian country nga kung i-describe ng iba. Ikaw, gugustuhin mo ba ang manirahan sa isang lugar na bawat galaw mo ay laging naka-surveillance, na tila ba wala kang kalayaang mamuhay ng mapayapa at gawin ang mga bagay na gusto mong gawin? Sana ay mas lalo pa tayong magpasalamat na kahit na mahirap paminsan-minsan ang ating pamumuhay, at least bandang huli ay may matatawag tayong freedom. Nako, talagang napakasaklap, para siyang kulungan in a way, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ko gugustuhin to, men. Yes. Oo, tatakas tayo if ever man. Oo, naging ako, North Korean citizen. Doon ako ipinanganak. Ay nako. Ano nga ba? Ano yung magiging plano ko? Yun, yung mga underground na ginagawa nila. O hindi, kaya lalanguyin ko na lang, no? Papuntang, China. Ano ba yung mga kalapit pang bansa? Japan. Doon. Oo, lalanguyin ko from North para lang nakatakas, no? In conclusion, obviously, napakasaklap. Hindi maganda. Ewan, hindi ko alam kung paano siya i-describe. But, yan ang North Korea. Hindi ko alam kung gugustuhin ko siyang bisitahin. But, yan yung topic natin. Itong research ko na to, something siya na eye-opening, right? Mas lalo pa akong naging grateful, thankful na, ayun nga, at least tayo, nakakapag may internet access, mabagal nga lang, gumagana. Nakakapag-travel tayo paminsan-minsan kapag mura yung ticket. Yun na yun. Hindi ko alam kung paano i-end to. But, see you!